Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, pabati. May 5 birthday daw ni ni Sir Paulo Fundales. Happy birthday po, happy birthday. Happy birthday to you, Sir Paulo Fundales. Yan, pasok, 'di ba? Pag nagpabati. May 4 pa lang nagpapabati na. Para saktuhan. Anyway, meron tayong re-react na video, no? Nung nag-live kami kagabi, ang dami din nagre-request ito, yung kay Abby Siwa. Alam niyo naman na si Ma'am Abby Siwa ay best friend ni FLM. So, marami nagtatanong, sino ba si Ma'am Abby Siwa? Marami din kasing kontrobersiya si Ma'am Abby Siwa na na kinasadlakan, 'di ba? Kapag sinearch mo nga yung name na Abby Siwa, uh, Abby Siwa News, nung nung sa pandemic, madami ding madami din nangyari dyan. Ayan katulad nito, ko lang, may problem siya nung 2020 regarding do sa COVID kits. Ito natin. At saka may pinost din si Fujinius dito na involved din siya sa fake gold bar. May din wait lang ha. Ayan nasa-zoom ko na Ayan ex-model ABCU NAB for selling COVID-19 test kits. 'Di ba? Ayan nambibiktima din siya ng tungkol sa gold bar daw di umano. Na same, kung mapapansin nyo, si Tito Norms ay involved din sa pagbebenta ng fake gold bar before. Involved yung name niya ha. Kaya katulad nito pakita ko sa inyo. Ayan gold bar scam. Nasangkot siya sa gold bar scam. Si Abby Siwa. 'Di ba? Kaya sa mga magtatanong, kung may mga news kay Tito Norms na mga ganitong quote-unquote scam, meron din kay Ma'am Abby Siwa. Katulad nito, ang kwento dito kasi, paano ba to? Ba't tayo ma-zoom? Ayan. Sabi dito, I hired Avi to be a VP in my company. She approached me saying she broke up with her American BF, Jimmy Castle, and she had no money. She had a dear friend, Kuya Joel, who she was helping to sell gold. She asked me to help buy a gold bar and she will resell it the next day to Max Ching, the relative of Tan family. So I gave her 500,000, and then when I took the gold to the store the next morning to test it, we found it was fake. I asked her to return my money and prove me she was not part of the scam with Kuya Joel, and she refused over a year. She promised to pay me back but never did. Then they started making grave threats and talking so very arrogant. So I filed charges and the fiscal agreed I had strong case for estafa as I have 320 texts from Abby proving her false stories and lies. We went to court and the judge said there was indeed enough proof for a formal trial and issued an HDO order to have couldn't leave the country. We will now have trial in a few weeks. When I posted the story on Facebook, so many other people contacted me about being hurt by Abby. So, yun na nangyari, involved siya. Kahit si Tito Norms din, bagamat hindi walang masyadong news nun, pero meron isang proof kasi na lumulutang sa internet
Ayan o, may nagsisirculate sa internet kasi na meron siyang hawak na gold bar. Ayan o. Meron kasing nag-viral before na picture ni FLM at inacknowledge naman ni FLM na totoo yung gold bar na hawak niya na yan. Ang problem, ang depensa niya dito, itong gold bar daw na to, ay inipon-ipon niya yan. Na-discuss ko na ito sa sa isa sa live ko yung Sumatra Gold Bar na yan Ito yung nag-viral At may serial number yan, yung Sumatra Gold Bar na yan. Maano ba natin to? Open image. In a new tab. Ayan Kung makikita nyo, makikita nyo yung serial number nito. Ito ay kay Tito Norman, baka sabihin nyo AI kasi ito Pero itong picture na to ay 2020 pa. 2020 pa yan. Actually, na-address na ni Tito Norms yan Papapanood ko sa inyo kung paano niya sinagot yan ha. Ayan nag-circulate itong picture niya na yan. May hawak siyang gold bar ha. Then nung tinanong siya, ito yung sagot ni Tito Norms yung regarding dyan sa fake gold bar. Ito. Ayan po natin tong yung kumakalat yung picture ko na may hawak-hawak ko akong gold bar. At ang sabi, mag-ingat kayo sa nagtitinda ng peking gold bar. Una, higit ho sa lahat, hindi yung hawak kong gold bar ay totoong ginto po yun. Yun ho ay totoong ginto. So yung pong picture na yun, nakalkal lang po sa album ko yun kung saan natuwa po ako kasi first ever po na nakabuo ako ng ganong kalaki, nakabuo ako ng bara sa aking pag-iipon-ipon, ay natuwa po ako, ipinost ko po. May text lang dito, sabi, Diba? Ang sabi niya daw, pinag-ipon-ipon niya daw yon yung mga gold. Diba? Kaya siya naka-form ng gold bar. Now, in-interview ngayon siya sa sa radio program. Tinatanong siya, ano yung Sumatra Gold? Kasi yung gold bar na yon, Sumatra ang nakalagay. Sumatra. So pag pinlay mo ito yung sagot niya. sabi niya, Ikarex, pakitanong mo kay Francis Leo Marcos, ano ho yung Sumatra Gold Bar? Ayan ho, ayan nung ako ho ay nakaipon ng Nauutal siya, idadahilan niya na naman yung nag-ipon-ipon siya. dito, Mhm. nakaipon ho ako. Pag ako'y bumibili ho dyan sa Arangke, ay pwede nyo nga ako i-verify. Mhm. Ang pinakamalaki ko ang binibilan dyan ng ginto pag ako'y kumikita, kasi nag-i-invest ako sa ginto Mhm. bibili ako pag mura siya. Mhm. Ang binibilang ko ho dyan sa Arangke na madalas pag maramihan, na si 1 kilo't kalahati, Mhm. o 1 kilo, ganyan, Mhm. ay si Edwin Malibiran. Yan. Kilala ko ako dyan. Yun ho ay may nagpakita lang ho sa akin na sa aking hinawakan. Mhm. At ako'y nagpa-picture din. Pero hindi ko wala akong gano'n. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin nun. Di ba? Hindi niya na alam kung ano ibig sabihin daw nun. Nagpa-picture lang daw siya doon. Pero nung una, ang kwento niya dito, Po na nakabuo ako ng tuwa po ako kasi first ever Tama. kong ginto. So hawak kong gold bar ay yung hawak niya daw gold bar, totoong ginto po yun. Yun ho ay totoong ginto. di ba? So yung pong picture na yun, nakalkal lang po sa album ko yun kung saan natuwa po ako kasi first ever po na nakabuo ako ng ganong kalaki, nakabuo ako ng bara sa aking pag-iipon-ipon, Di ba? Nakabuo daw siya ng bara sa kanyang pag-iipon-ipon. ay natuwa po ako, Natuwa. ipinost ko po. May Pinost niya. Tapos lang niya, dito, sabi nung tinatanong na nung reporter, niya, Ikarex, pakitanong mo kay Francis Leo Marcos, ano ho yung Sumatra Gold Bar? Ayan ho, ayan nung ako ho ay nakaipon ng ginto, Mhm. nakaipon ho ako.
pag ako'y bumibili ho dyan sa Arangke, ay pwede nyo nga ako i-verify. Mhm. Ang pinakamalaki ko ang binibilan dyan ng ginto pag ako'y kumikita, kasi nag-i-invest ako sa ginto bibili ako pag mura siya. Mhm. Ang binibilang ko ho dyan sa Arangke na madalas pag maramihan, na si 1 kilo kalahati o 1 kilo, ganyan, ay si Edwin Malibiran. Yan. Kilala ho ako dyan. Eh, yun ho, ay may nagpakita lang ho sa akin noon at aking hinawakan. May nagpakita lang daw sa kanya noon at kanya hinawakan. At ako'y nagpa-picture din. Pero hindi ko, wala akong gano'n. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin nun. Pero yung mga gintong iniisip, Di ba? Hindi na daw niya alam yon kung ano yon, kung anong ibig sabihin nun. Kasi nga, itong Sumatra Gold Bar na to, tingnan nyo ha, i-take note nyo yung serial number. Oh, wait lang ha, paano ba ano to? Yan ha. Ang serial number niya ay 356-24007. Andaan nyo ha, serial number yan. 356-24007. Ngayon, pag nag-search kayo sa Google, kahit kayong gumawa, no? Search nyo sa Google yung Sumatra Gold Bar. Amo ha? Wait lang. Oh. Sa Google tayo ha, Sumatra Gold Bar. Wait lang ha. Sumatra Gold Bar. Ito makikita nyo. Yan. Anong serial number? 356-24007. Parehas o hindi? Parehas, di ba? Oh. Anong nakalagay dito? 356-24007. 356-24007. Oh. 356-24007. Ano nakalagay dito? Pag binisit natin, fake ito. Ito ay pinablish noong July 30, 2020. Oh. Isa ito sa mga fake gold bar na kumalat. Binutas nila yan. At tinesting, ito ay fake. AU, ibig sabihin ng AU, di ba? Ito yung element ng gold bar, aurum. Kaya kasi Sumatra Gold Bar, pinapaniwala nila yung mga bumibili na ito ay Yamashita's Treasure. Galing Sumatra. Indonesia ba? Tama ba? Yun ang niyan. Nasasabi ko lang, kasi napapag-usapan natin si Ma'am Abby Siwa. Si Ma'am Abby Siwa, nakabarkada ni FLM, what a coincidence, na involved din sa pagbebenta ng fake gold bar. Diba? Na nagkataon na si FLM, may picture-picture ng gold bar na same as serial number dito sa peke. Kuha na? O next. Doon tayo sa mismong ano ba yung ginawa nito ni Ma'am Abby Siwa. Play natin. Yo, what's up? What's up? Abby Siwa. Ako yung Grab driver na nasakyan mo kahapon. Na ayaw mo bayaran. Kapal na mukha mo, animal ka. Sa halagang 247, di ka sa akin magbabayad. Grabe naman yun, ano. Well, ito ay panig ni driver, di ba? Pero grabe naman yun. 247, mahiya naman. Kung totoo man yun. Tapos nung hindi kita pinababa, pinagmumura mo na ako. Tinadtad mo na mura. Tinadtad mo ako ng mura. Kung hindi ko pa in-stock ang account mo, hindi ko malalaman, scammer ka pala. Legit ka na scammer, animal ka. May kaso ka, ang dami mong kaso, may mugshot ka pa ron. Na 24 oras ka pa. Hinuli ka pa ng NBI. Tapos sa halagang 247, di mo ako babayaran. Sabi mo sa akin, yaya mo na magbabayad. Anong pakialam ko sa yaya mo? Ang bayad mo sa akin dapat cash. Pumayag lang ako sa GCash.
Tapos ngayon, sasabihin mo, yaya magbabayad? Yaya mo magbabayad na GCash? Yaya eh, no? Bao bakat, hindi pa nadating yung bayad sa GCash? Grabe naman yun. Kung totoo man yun. Ano talagang walang-wala na? Pagka ganong kaliit na halaga, ini-scam mo, hindi ka man nahihiya na dahil lang doon sa liit ng halaga na yun, tangina naman, ano ba? Alam mo naman ang paghihirap ng mga drivers ngayon, di ba? Dahil sa, baka nga dyan sa 250 na yan, hindi pa sila kikita dyan eh. Baka break even lang yan eh. Tapos gaganong ka pa, ano ba? Kapal na mukha nito. Dating actress na yopak na to na Abisiwa eh, Laos. Kaya pala dumidikit ka kay Francis Leo Marcos eh. Parehas kayo scammer eh. Parehas. Kapal na mukha mo. Alam mo ba kaya ako binuksan ang pinto ng sakyan ko, bahala kita hilain sakyan? Nagtimpi lang ako para sa pamilya ko. Kaya lang baka mabaliktad siya, ano? Pwede ba yon illegal detention pag sa sasakyan? Eh, hindi ako law expert ha. Di ba illegal detention pag hineld mo against his or her will? Pwede ba yon sa mangyari sa sasakyan? Baka kasi mabaliktad si kuya eh. Gusto kita patulan kahapon eh. Kapal na mukha mo. Nagpapakahirap kami dito Grab para sa malit na halaga, i-scamin mo pa. Nagtatrabaho kami ng patas. Halagang 247, di mo ako babayaran. Gawain pala niya. Gawain mo pala. Sa dami ng account mo, nisto ko yan. Puro mga scammer, puro pang-i-scam ang ginagawa mo. Kaya ka siguro hindi nakapagpatuloy pag-artista eh, kasi nang-scam ka doon pa lang eh. Alam mo pa. Mapamura ka lang magpapalaman. Sabi mo sa akin, deserve ko murahin. O ito, minumura kita, tangina mo. Oh, hindi lang ako sa'yo makaano kahapon dahil hindi ka pabayad. Pero nabayaran na kaya siya? Pero may record ako sa'yo, nire-record kita. Nung nakita mo yung nakabukas cellphone ko, tumigil ka sa pagmumura. Labas na yan. Bisiwit, tsura mo pa lang eh. Suot mo kahapon para kang pokpok eh. Subukan. Kala mo napakayaman mo. Eh wala ka nga siguro sasakyan eh. Kaya nga nag-grab eh. Pinick up kita, yung bahay mo parang hindi ko malaman kung apartment o squatter eh. Sa gulod ka nakatira. Oh. Ingat-ingat Ano bang bahay sa ano, gulod? Baka mamaya mabaliktad ka kuya. Diba? Squatter. Huwag ka magyabang. Yabang mo, kala mo napakayaman mo eh. Squatter pala si Ma'am Abby Siwa daw eh. Pero paano sila nakakapunta ng yung mga hotel-hotel? Ano kayang business nila doon? Kaya minsan napapaisip ka, lalo na akadikit si FLM. Kahit pa sabi mo magpakapatas ka, maging patas ka, hindi ka mapanghusga, the fact na magkasama yung dalawa na yan eh. No? Kaya natatawa ako nung time na sinasabihan ni Abby Siwa si Fuji News na hindi nyo masisiraan sa akin si FLM. Kahit na picturean mo pa kami magkasama, hindi daw masisiraan si FLM sa kanya. Hindi nagigets ni Abby Siwa na ang purpose nun, ipaalam sa tao na magkasama sila, hindi para sabihan siya na scammer si FLM. Na yun ang message ni Fuji News. Diba?
Scammer ka. Pakyo ka, bisiwa. Ang ina mo. Maybe sabi ng iba, 240, yun na nga lang eh. Kasi man 240, malaking halaga yun sa ano, sa mga tao na katulad ni Kuya. Ako nga, mawalan lang ako ng 100 pesos sa bulsa, hindi na ako makatulog eh. Kasi sayang eh. 'Di ba? Tapos ganyan pa yung ano, yung mangyayari. Mahiya naman kayo sa balat nyo pagka ganyan. Parang hindi nyo ba na uunawaan yung paghihirap ng mga driver ngayon? Sila yung pinaka-apektado ng krisis ngayon eh. 'Di ba? Hindi ko sinasabing banal ako. Pero okay lang, hindi sa okay no, pero may intindihan ko kung ang in-scam ay kahit na sabihin mong kahit 5,000 man lang, medyo malaki-laki na yung pero 200 ano men, ano ba 'yun? Ano yung talagang walang-wala na nilusot mo na lang para makapunta ka dun sa paroroonan mo. Ewan ko ba. Anyway, so yan yung pag-uusap natin tungkol kay Ma'am Abby Siwa at kung ano ang similarities nila ni Tito Norman Mangusin. Yun lang po, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.